Mula nang dumating si Kawhi sa Clippers, naging playoff team ang Los Angeles. Bukod lang dun sa taon na hindi nakapaglaro si Kawhi dahil sa injury. So para kay Gerardo kung andyan pa siya sa comment section. Ito kasi yung magiging lineup ng Clippers papasok ng training camp hanggang preseason. Meron silang 20 players. 5 ang pamimilian pa doon kung sino ang makakasama sa 2-way contract at sino yung tatanggalin. 15 naman ang nasa main roster. Pero pwede pa silang magbawas or magbitaw sa lineup ng main roster. Na-retain ng Clippers ang 5 players galing sa last season. Dumagdag pa si Derrick Jones at itong si Kevin Porter. Ang position at minutes si Paul George, yun ang mababakante. 33 minutes per game, 22 points, 5 rebounds at 3 assists. Ito yung mawawala sa Clippers for next season. Ang pwedeng tumapat sa minuto na iniwan ni PG kung sakali si Kevin Porter. Kaso guard nga lang siya at nasa minutes siya ni James Harden. During training camp at preseason, pwede kasing makahanap doon ng Clippers na pamalit sa position talaga ng PG or sa minutes ni PG. Depende kasi yun sa performance ng player. Pero based sa lineup nila or sa roster, ang pwede pumalit doon si Nicolas Batum. Bumalik na ng LA. 3 and 4 kasi ang position ni PG at ni Batum. Kung si Kai Jones naman, hindi pa nga sigurado kung makakalusot yun ng training camp or kaya preseason. Si Norman Powell, yung scorer naman ng Clippers, off the bench. Ang pumalit naman talaga dito kay Paul George ay si James Harden. Pero sa long-term basis ng Clippers, hindi pa alam kung kaya pa ni Harden na mag-average ulit ng 20 plus points per game. Pero under PG na si Kawhi ay nawawala ng maraming games lalo na noong 2022 na hindi nakapaglaro si Kawhi ng buong season, meron ang Clippers noon na 18 and 13 record na hindi naglaro si Kawhi dahil injured pero naglalaro si PG. Nasa playoff contention pa noon ang Clippers noong 2022. Yun nga lang, na-injured din si Paul George kaya bumagsak or nalaglag. 58% winning rate ang LA noon. Nasa at least top 6 or top 8 ng West. Doon masusubukan si James Harden kung kaya niyang gawin yung ginawa dati ni Paul George na walang Kawhi pero nabibit-bit pa rin papasok ng playoffs yung team. Ang prediction ng iba sa Clippers, hindi sila aabot ng top 10. Sila may sabi nun pero hindi kasi ganun ka-clear pa ang system na gagamitin ng Clippers for next season. Maaga pa rin kasi mag-predict pero pwede na mag-predict yun after ng December 15. Dahil doon pwede na ulit gumalaw yung mga teams para sa transaction. Kaya yung mga nagtatanong doon about sa power ranking papasok ng 2025 season, hindi mo pa alam doon kasi hindi ka pa sigurado kung sinong player ang may injured. Ang nakuhang rookie naman ng Clippers si Cameron Christie, kapatid ni Max Christie. Pareha silang second rounder. 19 years old na rookie pa lang si Cam Christie na nung na-drop talaga siya, 18 years old pa lang siya. Ang lalim pa ng taon na pwede siyang i-develop ng Clippers na pwedeng pang long term. Kung matatapos ang kontrata ni Kawhi at ni Harden, papatak lang ng 22 years old si Cam Christie na sabi nga ng mga fans, wag sanang i-mess up yung development niya bilang player. Ito lang din yung mahirap gawin sa Clippers katulad na nangyari kay Bones Hylands nung matrade siya mula Denver papuntang LA. Bukod sa may bagong arena ang Clippers, gusto rin ata ni Steve Ballmer na magtayo ng mall dahil ang daming guards sa lineup ng Clippers ngayon. Sa 15 players sa main roster, 8 doon guards. Parang ang hirap mabigyan ng pagkakataon sa rotation ang katulad ni Cam Christie. Wala pa ako nababasa sa interview ni Tyronn Lue tungkol kay Christie kung paano siya bibigyan ng minuto. Secure ang kontrata niya, 4 na taon. Yung senaryo ni Cam Christie parang kay Gigi Jackson, yung youngest player last year na na-injured yung mga players ng Memphis, biglang nabigyan ng minuto at pagkakataon. Drop steal pa ang datingan niya. Dahil bata pa siya, ang haba ng development year niya bago dumating ng 22. Potential drop steal pa siya para sa Memphis. Sa ngayon kasi 19 years old lang. Yun nga lang, bago pumasok ang 2025 na injured din. Katulad ni Cam Christie, mataas din yung rate na makarecover agad dahil bata pa. Meron pa rin naman pagkakataon si Cam Christie sa mga susunod na 3 taon na mabigyan ng rotation kung hindi siya pababayaan ng Clippers.